Ilang ulit na rin niyang napindot ang emergency button na pinagawa ni Dave para sa mga trusted employees niya. Kaya ngayon nakasunod si Dave at sangkatutak na ang mga tauhan nito. Tinatrack nila ang sasakyan na sinakyan ng mag-ina niya. Halos paliparin na ni Dave ang sasakyan, masundan lamang ang anak at si Zelaya. Please be safe, babe. Sana ayos lamang kay ni Ino. Mga katagang namutawi sa mga laban ni Dave sa pag-aalala para sa mag-ina niya. Samantala ang sasakyan na sinakyan ni Zelaya ay nasa malapit na sa bangin. Aside sa van, may 5 pang sasakyan na nakasunod sa kanila. All set, ma'am? Nakasunod na ang mga tauhan natin sa kanila. Good, you may leave. Magalang na umalis si Chief Alvy habang nakasunod ang mga tauhan sa kanila. I think it's too much. The woman who is Elias' foster parent said, worriedly while looking at someone. No, she deserves it. Gigil na sagot ng babae na nakasuot ng long gown in the shade of beige. Please, let me go. Ayaw namin madamay ng anak ko. Nagmamakaawang sabi ni Amanda sa babae. All her life nabuhay siya sa takot at sunod-sunuran sa babaeng maimpluwensya sa lahat. Natatakot siya dahil alam ni Amanda na maaaring malagay sa kapahamakan ng anak niya. No, hindi ako makakapayag. Kung aalis ka lang din naman, mabuti pang mamatay ka na lang. Anito na ikinatakot ni Amanda. Inawakan siya ni Sonia. Take it easy, Amanda. Pagpapagaan niya sa loob nito. Gusto ko nang umalis. God, help me, Amanda. Kuya Rowell, nag-aalala na ako at lalo na mapansing nasa delikado na kaming daanan. Ma'am Zelaya, marunong ka bang gumamit ng baril? Po? Nagmura ulit si Kuya Rowell at agad akong napasigaw na muntik kami mabangga sa isang 10-wheeler truck. Ma'am Zelaya, kaya mo bang tumalon? Po? Gulat na tanong ko ulit. Kung wala kami sa sitwasyon natin, baka natawa na ako dahil kanina paggamit ng baril ang tinatanong niya. Ngayon naman ay ang pagtalon, but then, alam kong sobrang pag-aalala na ang namutawi sa mukha ni Kuya Rowell. Mailigtas lang kami ng anak ko. Pagkatapos natin malampasan ang isang truck na yan, tumalon kayo ng bata. May pag-asa po bang mabuhay kami pag gagawin namin yun, Kuya Rowell? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Di ko mapigilang hindi maluha sa takot. Halos masira akong upuan sa tende ng paghawak ko dito. Opo, ma'am. Sagot niya habang nakatingin sa akin gamit ang salamin. Pagkatalon niyo, tumakbo kayo at magtago para hindi nila kayo makita. Gawin niyo yun oras na malingat natin sila, sabi niya. Sa huling pagkakataon, niyakap ko ang anak ko. Gagawin kong lahat, mabuhay lamang kami. Sige po, Kuya Rowell. Paano po ikaw? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ilang oras na rin kaming tumatakbo at alam ko pagod na siya. Huwag po kayo mag-alala sa akin, Ma'am Zelaya. Ang importante maligtas kayo ng bata. Aniya habang nakangiti. Hindi ako nakasagot. Di ko alam ang sasabihin ko. Napakabuting tao ni Kuya Ruel at madadamay siya dahil sa mga taong may galit sa amin. Ma'am Zelaya? Napatingin muli ako sa kanya. Pwede ko po bang malaman ang apelido ninyo? Tanong niya. Bakit po? Naalala ko po kasi ang dating among pinagsisilbihan ko eh. Nakakita ko siya sa'yo at nakakatuwang isipin pero kamukhang kamukha niya po siya. Loverio po, kuya. Zelaya Loverio. Nang sabihin ko yon, nagulat siya at kitang-kita sa mukha niyang gulat nang sabihin ko ang buong pangalan ko sa kanya. Kuya, bakit po? Tumawa na mahina si Kuya Rowell. Tawang may bahid ng kalungkutan. Nang tingnan ko siya sa mga mata, sa pamamagitan ng salamin sa harapan, malungkot ito. Nakakalungkot isipin. Dito pa kita nakilala, Ma'am Zelaya? Sabi niya. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Nakakatuwang isipin normal kami nag-uusap ngayon, samantalang nasa gitna kami ng kapahamakan. Hindi ko lubos akalain na ang supling na hawak ko no'y isa ng ganap na mabuting ina ngayon. Sabi niyang kinakunot ng noo ko. Hindi ko siya maintindihan. Kay tagal mong nawala, iha? Aniya. Nawala? Naguguluhan ako. Ano hong ibig ninyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Kaya ako pala nakikita si Don Albert sa'yo. Natawa ulit siya. Albert? Sinong Don Albert? Ma'am Zelaya, buksan mo na po ang pintuan. Oras sasabihin kong baba, tumalon po kayo. Di na ako nakapagsalita. Lumingon ako sa likuran at nasa malayo na kami sa mga sumusunod sa amin, pero di pa rin ako makampante. Hindi ko alam kung saang lugar ito. Para nasa probinsya na yata kami. May taniman sa gilid, para kaming nasa ibabaw ng munting bundok. Kung tatalon kami, tiyak gugulong kami ng anak ko sa putikan dyan sa taniman.
Lakas loob kong binuksan ang pintuan at nang maka-overtake kami sa isang malaking truck, agad sumigaw si Kuya Rowel ng, "Talon na!" Niyakap ko na matindi si Ino. Nakasupport ang mga kamay ko sa ulo niya habang nagpapagulong-gulong kami sa putikan. Alam ko may mga sugat na kami, pero di ko maramdaman ang sakit dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko ngayon. Nagising ang anak ko dahil sa pagtalon namin. Alam ko ring nasasaktan ito sa mga bagay na tumama sa katawan namin. "Please don't cry, anak. Tiisin mo muna ang sakit." Bulong ko sa kanya nang tumigil kami sa taniman ng mga palay. "Opo, Mama." Ani at nagsumiksik sa dibdib ko. "Very good, anak." Nang mag-angat ako ng tingin sa taas, sunod-sunod ang pagdaan ng mga sangkatutak na sasakyan. Nananalangin na lang ako na sana ligtas si Kuya Rowel dahil sa kanya, ligtas kami ng anak ko ngayon. Samantala, nang makatalon sa Zelaya at Ino, agad sinara ni Rowel ang sasakyan gamit ang isang kamay. Pilit niyang inaabot to para masara kahit muntik na siyang mahulog. Nang matagumpay niyang maisara ito ay tinodo niya na ang pagpapatakbo ng sasakyan. Agad niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan ng taong malapit sa kanya. "John?" Tawag niya sa kaibigan na dati-rati, pinagkakatiwalaan ni Sir Albert. "Nakita ko na ang tagapagmana," sabi niya at biglang napamura nang buntik niya nang makasalubong ang isang truck. "What? Saan? Kailan?" Sunod-sunod na tanong nasa kabilang linya. "Ngayon lang, tang-ina. Teka, nasan ka ba, Rowel?" Kunot noong tanong ng kaibigan. "Wala na akong oras, Brad. Hinahabol ako ng kamatayan ngayon." Natatawang ani niya. "Tang-ina, wag mong sabihin yan. Gago ka. Ano bang nangyayari?" Sagot ng kabilang linya. "I-track mo tong number, John. Hanapin mo rito ang anak na si Albert. Kasama niyang anak niya ngayon." Pinagpapawisan na si Rowel sa kalagayan niya. Sa tagal niyang naninilbihan bilang assistant ni Albert, ngayon niya lamang to naranasan. Kahit nung nagsimula na siyang magtrabaho sa pamilya de Silva, ngayon lang. At masaya siya dahil kahit papaano, nakilala niya ang anak ng taong pinagkakautangan niya ng buhay niya. Ang taong unang nagtiwala sa kanya, ang taong tumulong sa kanya at yun ay ang tunay na ama ni Zelaya na si Albert Loverio. "Don, nasan ka ba ngayon? Ang bilis mo magpatakbo ah. Huwag kang mamamatay, tang-ina ka. Magre-reunion pa tayong 5. Nakasunod kami sa'yo." Mapait na ngumiti si Rowel dahil gusto niya rin makita ang mga kaibigan. Ang mga taong natutulungan din ni Albert kagaya niya. "Hoy Rowel, subukan mong mamatay at papatayin kita." Dinig niyang boses sa kabila. "Himala yata kasama mo si John Felix." Natawa si Rowel nang marinig ang mura ng mga kaibigan sa kabilang linya. "Hindi porket ikaw ang unang nakakita sa tagapagmana po pwede ka nang mamatay. Gago ka?" Napailing na lang si Rowel bago mamatay ang tawag. Alam na niya ang katapusan na niya ngayon. Kung hindi siya maaksidente ng sasakyang to, susundan pa rin sila. Pero oras sumabog ito, iisipin nila, tapos na ang pakay nila. Ang mawala si Ma'am Zelaya at ang anak nito lalo na, naakala nilang nasa loob pa rin ng sasakyan na mag-ina. "Sir Albert, mukhang susunod na ako sa inyo dyan." Pabirong sabi ni Rowel bago satsain, banggain ang sasakyan sa isang malaking puno. Sa lakas ng impact, nauntog ang ulo nito sa manibela na dahilan ng pagkawala niya ng malay. Dahil dito, hindi sinasadyang magalaw ang manibela na naging dahilan sa paggalaw ng sasakyan, nahulog sa bangin na naging dahilan ng malakas na pagsabog. Sabay na wala ang bilog sa tracking device ni John at ni Dave. Agad na pahinto si John at gulat na napatingin sa kaibigan. "Anong nangyari? Si Rowel?" tanong ni Felix. Nagmura si Felix sa nakitang reaksyon sa mukha ng kaibigan, habang sa kabilang banda naman, agad tumulang luha ni Dave na makita ang pagkawala ng maliit na pulang bilog sa monitor. Nagmura si Dave na maraming beses dahil dito. Ang mga kaibigan na kasunod nag-aalala sa kalagayan ng kaibigan. "No, babe, buhay pa kayo ni Ino. Buhay kayo." Bulong nito sa kawalan habang binabaybay ang daanan kung saan huling tinuro ang lugar ni Rowel bago to nawala sa monitor. Napatingin ng lalaki sa cap na dala ng anak. Lalo siyang kinabahan sa hindi may paliwanag na dahilan. Kanina pa umiilaw ang cellphone niya at di niya pinapansin. Wala siyang pakialam sa nangyayari. Wala siyang pakialam sa paligid at ang nasa isip lamang niya ang makita ang anak at si Zelaya. Nag-aalala rin sina Sabina, ang mga magulang nito, sa kalagayan ni Dave. Umiiyak na si Sabina habang namumutla na ang ina, tila kakahintay sa balita. Kanina nang umala si Zelaya at Ino
ay nanulumo si Violet de Silva, ang ina ni na Dave at Sabina na makita ang apo. Di niya lubos sa kalain na ang batang pilit niyang dinidikta na hindi anak ng anak niya ay kamukhang kamukha pa ni Dave. Paano nangyari yun? Para siyang mahihimatayin sa nasaksihan kanina. Sabi ko sa inyo, Mom, anak nga ni Kuyang anak na Zelaya. Nagkita sila sa Canada 6 years ago at alam ko na yon dahil nandun ako. Frustrated na pagpapaliwanag ni Sabrina sa ina nila. 6 years ago, your kuya is in a relationship with Amanda that time. Ang sabi pa ng ina nila, no mom, Amanda cheated kuya kaya't nagpunta kami sa Canada. Tumakas pa nga kami sa inyo para sumama kay kuya. Doon niya nakita si Zelaya. May nangyari sa kanila kaya may apo ka na ngayon? Halos umikot ang mata ni Sabina sa ina. Ang iba sa mga tauhan nila natawa sa dalaga. Bakit di mo sinabi sa akin agad? Tanong nito kay Dave. I told you mom, hindi ka naniwala. Mas pinaniniwalaan mo si Amanda kahit sabihin kong hindi akong ama ng anak niya. Matagal na nga kaming walang contact eh. Nagulat na lang ako na umuwi yun dito at sabihin, anak ko ang dinadala niya. Galit na sagot na Dave sa ina. Right, Amanda told me everything. Ang sabi niya may anak sa labas si Zelaya. Pinapaako kay Dave for the money? Yan mommy, sa kanya ka maniwala. Of course, sisiraan niya si Zelaya dahil gusto niyang makuha ang simpatya mo. Dahil gusto niya si kuya. That bitch? Nanggigigal na sabi ni Sabina. I'm sorry, I didn't know. Paghingi ng paumanhin ng mommy nila. Oh my God, what did I do? Tila na ako konsensya siya sa ginawa niya. Oh, nakita mo na gaano katalino at bait ng bata. Anong masasabi mo, mom? He looks like your kuya. I wanna meet him. Gusto ko silang makilala ng ina niya. Gusto kong humingi ng tawad. But why did Amanda needed to lie? At bakit mo hinayaang sabihin niya yon? Takang tanong ni Violet sa anak. I still respect her mom. After all, she used to be my best friend. Sagot na Dave sa ina. Nakainga siya na maluwag dahil sa sinabi ni Violet. Nagpapasalamat siya at mukhang magiging maayos ng lahat. Diba? Sinasabi ko na sa inyo, mommy eh. Mama rin mong bata to the point na hindi mo na siya isasauli kina kuya. Natatawang sabi ni Sabina. Ang mga eksena kanina bago nangyari ang lahat. Ngayon, nag-aalala si Ignacio de Silva habang nakatingin sa asawa niya na namumutla. Anong nagawa ko, hon? I think it's my fault, sabi ni Violet. No, honey, it isn't. Calm down, sabi ni Ignacio sa asawa. Kung hindi ko inaway si Zelaya kanina, hindi dapat sila umalis ng bata. Wala sana nangyaring ganito ngayon. Sabi niya bago makuha ang atensyon nila kay Sabina na dilat ang mga matang natumba sa sahig habang hawak ang cellphone. Tumayo si Violet na inalalayan ni Ignacio. Sabina, what happened? Tanong ni Ignacio. Dad, Mom, naaksidente sila. Sabi ng dalaga habang nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha sa mata. Mama, gising na po. Ino anak, nasan ka? Kailan po magigising si Mama, Lola? Lola? Sinong Lola? Nasan ako? Nasan kami ng anak ko? Hindi ko alam iho pero malapit na. Kailangan magising ni mama mo para sa kapatid mo. Kapatid? Sinong kapatid? Unti-unti iminulat ko ang mga mata ko. Nasan ako? Lola, si mama gising na po. Lumingon ako sa anak ko at sinuyod ang kabuuan ng lugar. Nasa isang kubo kami. Salamat at nagising ka na, iha. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Nahihilo po ako Kayo po bang tumulong sa amin ng anak ko? Oo, nahimatay ka nang kumatok ka sa amin para humingi ng tulong. Salamat po ulit sa tulong ninyo. Pwede po bang malaman ko anong araw na ngayon? Mama, I think 2 weeks na po tayo dito. Masyado pong mahaba ang tulong ninyo, Mama. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko. Lagot, baka hinahanap na kami ni Dave. Babangon sana ako nang pigilan ako ng matanda. Huwag ka na munang kumilos, iha. Magpahinga ka muna. Huwag mong bibiglain ang katawan mo, lalo na nagdadalang tao ka. Ha? Po? Ang sabi ko, huwag ka munang kumilos, dahil baka mapano kayo ng bata dyan sa sinapupunan mo. Hindi ako nakapagsalita. Pilit ko pang inaabsorb ang lahat. Kakagising ko lang tapos buntis na ako kaagad. Sa tingin ko, magdadalawang buwan ang bata dyan sa sinapupunan mo. Mama, magiging kuya na po ako? Hindi ko nagawang sagutin si Ino. Wala sa sarili akong napahawak sa tiyan ko.
sa lahat na nangyari, pati na ang pagtalon sa bangin. Isang himala na hindi na panang batas tiyan ko. Diyos ko, salamat. Kailangan kong makita si Dave agad. Kailangan kong sabihin sa kanyang balitang to. Nag-aalala din ako na baka nag-aalala na siya sa amin ni Ino. Lola, may cellphone po ba kayo? Tanong ko. Naku iha, wala kaming ganun. Mahirap lamang ang buhay namin dito. Di namin kayang bumili ng cellphone. Sige po, pasensya na po kayo sa abala. Sabi ko. Naku ayos lang. Ang mabuti pa'y magpahinga ka muna para makauwi kayo ng anak mo sa pamilya ninyo. Tumango ako at sumandal sa dingding na gawa sa kahoy. Umakyat si Ino sa higaan at yumakap sa akin. Mama, I'm glad okay ka na po. I'm sorry anak. That night na sinikap pong lakarin ng maputik na daanan para makahingi ng saklolo. Marami na rin akong sugat pero mas iniisip ko ang kapakanan ni Ino. Natatakot din akong matuntun kami ng mga humahabol sa amin. Kaya nung hindi ko na kaya, sinikap kong makahingi ng tulong sa unang kubo na nakita ko. Ngayon ko lang din na-realize na hindi ko dinatnan noong isang buwan. Hindi ko akalain na sa unang may nangyari sa amin ni Dave sa bahay niya ay nagbunga na naman. Kamusta na kaya ang kalagayan niya? Umabot ng 3 linggo ang pagpapagaling ni Zelaya sa probinsya. Napuruhan ang kanyang mga paa nang tumalon sila ni Ino sa naka-high speed na sasakyan. Hirap siyang makalakad ng mga nakaraan pero ngayon 3 linggo ay mabuti-buti na. Labis ang tuwa ni Zelaya dahil doon. Sa isip mapupuntahan na niya si Dave. Pero dahil sa walang pera napilitan si Zelaya na isang laang hikaw niya simula pa nung bata pa lamang siya. Pamana yon ng lola niya na siyang nag-alaga sa kanya. Sa 4 na linggo, Lo, itago niyo na po ito. Pilit inaabot ni Zelaya ang 5,000 sa mag-asawang matanda na nag-alaga sa kanilang mag-ina. Naku, wag na iha. Gamitin mo na lang yan sa biyahe mo. Tanggapin niyo na po, La. Kulang pa nga po yan sa lahat ng nagawa niyo sa amin ng anak ko. Nilagay ni Zelaya ang pera sa kamay ni Lola Feliciana tsaka taos-pusong nagpasalamat. Anak, babalikan ka ni Mama ha? Mas magiging safe ka dito kaysa sumama ka sa akin. Opo, Mama. Promise niyo po na babalikan niyo ako dito ni Papa, ha? Halos maiyak na sabi ng bata. Iiwan siya ni Zelaya pansamantala, kasama ng 2 taong tumulong sa kanila dahil natatakot si Zelaya na makita sila ng isa sa naghahabol sa kanila. Kaya't mas mabuti na lang iwan niya ang anak niya dahil mas magiging ligtas ito. Yes, at promise ni Mama yan. Pinupog muna ni Zelaya si Ino ng halik bago siya lumabas ng bahay, dalang natitirang pera galing sa isinanla niyang hikaw. Aabutin siya ng 6 na oras bago makarating sa paroroonan ni Dave. Siniguro ni Zelaya na dapat hindi siya mahahalata ng iba, lalo na't hindi niya kilala kung sinong tunay na may galit sa kanya. Sa di malamang kadahilanan excited si Zelaya. Sumakay siya una ng jeep hanggang sa sasakyan ng bus at agay sumakay ng taxi pahatid sa kondo ni Dave. Gusto niyang malaman agad ng binata ang nangyari sa kanila ni Ino, na ayos lang sila na wala tong dapat ipag-alala. Hapon na marating ni Zelaya ang kondo ng binata. Bago niya pinutin ang doorbell nito, napahawak muna siya sa tiyan niya. Matutuwa ang papa mo nito, anak. Bulong ni Zelaya sa hangin. Excited na rin siyang magkaroon na naman siya ng isa pang anak. Nakailan ng pindot sa Zelaya pero wala pa rin bumubukas ng pintuan. Nasaan si Dave? Takang tanong niya. Nang wala talagang bumukas ng pintuan, napagdesisyonan ni Zelayang puntahan ng binata sa bahay nito kung saan nakatira si Amanda. Malaki naman ang tiwala niya kay Dave kaya hindi siya masyadong kinabahan. Nagbayad si Zelaya ng pamasahe sa taxi. Maraming sasakyan ang nakapalibot sa bahay ng binata na ikinataka niya. Di niya alam ang nangyayari. May party ba? Tanong ng dalaga sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga nagkukumpulang tao na sa tingin niya ay mga bigating tao. Bakit may mga media? Anong meron? Grabe, bagay nga talaga sila. Rinig ni Zelaya sa katabing babae habang nakatingin sa harapan. Oo nga, di ko lubos akalain na sila magkakatuluyan hanggang wakas. Sinundan ni Zelaya ang paningin ng 2 babae na nasa tabi niya. Para siyang naubusan ng dugo sa nakita. Si Dave, kasama si Amanda. Magkahawak ang mga kamay at nakangiti sa maraming tao. Anong meron?
Ano ang ginagawa ni Dave doon? At last, sa simbahan na rin ang tuloy ng dalawang yan. Rinig ni Zelaya na sabi na isang babae nakaupo sa round table kasama ng ina ni Dave. Bagay sila, di ba, Sonia? Mariing nakatingin sa Zelaya kay Sonia. Kita niya paano ngumiti ito sa kausap, bagay na kinasama ng loob ni Zelaya. Finally, engaged na rin, sabi pa nung isa. Halos lahat ng naririnig ni Zelaya ay tungkol sa engagement ni Dave at ni Amanda. Sumakit bigla ang tiyan niya habang medyo lumayo siya sa mga tao. "Huwag ngayon, anak," kausap ni Zelaya sa kawalan habang tinatanaw ang ama ng dalawa niyang anak. Hawak ang kamay ng ina at proud na ikakasal na to sa kanya. Tumulo ang luha sa mga mata niya bago tuluyang tumalikod para umalis.